Ang magandang plano ni Old Guy. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 7 ng Dragon Ball AF. Ngunit bago nga tayo magsimula ay mag-like na nga kayo sa ating video para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Pero bago nga ang lahat ay mag-recap nga muna tayo sa last chapter. Natapos nga ang last chapter sa scene kung saan ay ating makikita na nagawa na ngang magamit ni Gohan at Vegeta ang Super Saiyan 5, at handa na nga silang i-release ang demon na nasa loob ng Dragon Ball. Dito na nga papasok ang Chapter 7 ng Dragon Ball AF na pinamagatan Son Goten vs Super Wo Shenlong, at sa unang panel nga ay ating makikita na ni-release na nga nitong si Gohan itong si Shenron mula sa Dragon Ball. Salita nga ito at sinabi nito na lumabas na nga daw itong si Shenron at i-grant na nga daw nito ang kahilingan niya. Sa moment na ito ay ipinakita nga ang naging usapan nila Old Guy at Gohan, kung saan ay salita nga dito itong si Old Guy at sinabi nito na bago nga daw nila i-summon itong evil demon ay mayroon nga daw siyang strategy na maari nga daw makatulong dito kay Gohan. Ito nga daw ay all about sa magiging kasunod na laban nito sa Demon Evil. Salita nga dito itong si Gohan at sinabi nito na strategy. Sagot dito itong si Old Guy at sinabi nito na ang planetang Earth nga daw ay narattle na nga daw dahil sa naging laban ng mga ito kay Ice, kaya hindi nga daw pwedeng maging battlefield nila Gohan itong planetang Earth dahil nga daw mas magiging matindi nga daw ang magiging laban ng mga ito sa evil demon na yon, kaya mas mabuti nga daw na sa ibang planeta maganap ang laban ng mga ito. Sagot nga dito itong si Gohan at sinabi nito na ganun daw pala, ano daw pala ang magiging paraan nila. Sagot nga dito itong isang Kai na siya na nga daw ang bahala, gagamitin nga daw niya ang instantaneous movement. Sagot nga dito itong si Gohan at sinabi nito na ano daw yon. Pero kaya daw ba nitong si Kai Ocean na mamanage ang sarili nito? Sagot nga dito itong si Kai Ocean at sinabi nito na oo daw, gamit nga daw ang kanyang teknik ay magagawa nga daw niya ma-teleport ang mga demon sa iba't ibang planeta, pero para madali nga daw niya makita ang mga demon evil ay kailangan nga daw niyang gamitin ang Dragon Ball Radar. Ang bawat demon evil nga daw na yun ay isa-isa niyang ite-teleport sa iba't ibang planeta para nga daw makalaban ito nila Vegeta at Gohan at ng iba pa ng one-on-one. Dagdag pang sabi dito nitong si Kai Ocean na ang tanong nga daw ay saan nga daw sa 5 planeta ang pipiliin nila. Sa Demon Realm, planetang Zone, planetang Kochen, planetang Majin, or dito sa planetang Kai Ocean. Ang 5 planeta nga daw na ito ay katulad lang ng sa planetang Earth pero mas matibay nga daw ang mga planeta na yon. Sagot nga dito itong si Gohan at sinabi nito na bakit 5 planeta nga lang daw ang nakahanda. Di ba 7 ang mga evil demon? Salita nga dito itong si Old Guy at sinabi nito na tig-2 evil demon nga daw ang kakalabanin nitong si Vegeta at Gohan sa iisang laban. Salita nga din dito itong si Kai Ocean at sinabi nito na after nga daw matapos ni Gohan ang kalaban nito ay pupunta naman daw ito sa ibang planeta para nga daw tulungan ang iba sa pakikipaglaban, magiging delikado daw kasi bagay sa planetang Earth nila gagawin ang laban. Agad nga itong sinanayunan nitong si Gohan. Salita nga ulit dito itong si Kai Ocean at sinabi nito na kailangan nga daw nitong sila Gohan na mag-relay sa strategy para nga daw manalo sila sa laban. Ang balak nga dito na gawin nila Kai Ocean ay ang labanan ng mga bawat miyembro ng Z-Warriors ang bawat isang evil demon. Balik nga ang scene sa kasalukuyan kung saan ay nai-release na nga nila Gohan using si Demon Shenron. At wala pang ang ilang segundo ay mabilis nang ang dinura ni Shenron itong si Goku na agad naman pinuntahan nitong sila Gohan. Sa kabutihan palad ay buhay nga itong si Goku. Ngunit wala pang ang ilang segundo ay ni-release na nga nitong si Shenron ang napakadaming evil demon. Sa moment na ito ay salita nga dito itong si Kai Ocean at sinabi nito na hayaan na nga daw muna nilang magpahinga itong si Goku, at ang iba naman ay maghanda na sa kanilang gagawin na plano. Siya nga daw ay magsisimula ng i-teleport itong sila Gohan sa mga planetang napili ng mga ito. Agad na ngang ni-teleport nitong si Kai Ocean itong sila Goten, Trunks, Vegeta at Gohan sa mga planetang napili ng mga ito. Habang itong si Kai Ocean nga ay agad nang bumalik sa planetang Earth para nga puntahan naman ang mga evil demon at ito naman ang i-teleport niya sa mga planeta, gamit nga ang Dragon Ball Radar ay madali ngang nahanap ni Kai Ocean ang isa sa mga evil demon, kaya nga agad na nga itong nilapitan nitong si Kai Ocean para nga i-teleport sa lokasyon nitong si Goten. Agad nga din umalis dito itong si Kai Ocean para nga hanapin naman ang ibang mga evil demon, habang itong evil demon nga ay nakaramdam ng pagbigat ng kanyang katawan, ngunit sa moment na ito ay salita nga dito itong si Goten at sinabi nito na ito daw pala ang makakalaban niya. Salita nga dito itong si evil demon at sinabi nito na sino nga daw ito. Salita nga dito itong si Goten at sinabi nito na ang 5 stars, ikaw ba si Wu Shenlong?
Nandito nga daw itong si Goten para nga daw talunin ito, at hindi nga daw niya hahayaan na magawa nito ang masasamang plano nito. Ang gusto nga ditong mangyari ng mga demon ay ang mag-suffer nga ang mga human, siya nga daw ay muling nabuhay para nga muling buhayin ang mga pinatay ng mga androids. Alam nga ni Goten kung sino nga ang tinutukoy ng demon na ito, kaya agad na nga ditong naghanda itong si Goten at sinabi nito na tama na nga daw ang mga usapan. Sa kabilang banda naman ay napunta nga ang scene dito kay Old Guy kung saan ay kasalukuyan nga nitong tinitignan itong si Goku. Salita nga ito at sinabi nito na nagsimula na nga daw ang lahat at sana nga daw ay maging maganda ang resulta nito. Ngayon nga daw ay mas mabuting magpahinga na muna itong si Goku. Balik nga ang scene dito kay Goten kung saan ay naghanda na nga ito, habang itong si Wuxing naman ay sinabi na siya na nga daw ang bahala dito. Pero wala pa ngang ilang segundo ay sobrang bilis na pag-atake na nga ang ginawa dito nitong si Goten, ngunit madali nga lang itong nasalag nitong si Wuxing. Ang dalawa nga dito ay nagpakawala na nga ng sobrang daming pag-atake sa isa't isa at nagiging patas nga lang ang ginawang pag-atake ng dalawa dito. Ngunit agad ngang lumipad pataas itong si Wuxing para nga dumistansya ito kay Goten, pero itong si Goten nga ay nag-charge na nga agad ng isang malakas na wave blast na rektang tatama dito kay Wuxing, pero madali nga lang na-deflect ang atake nitong si Goten dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. Ngunit wala pang ang ilang segundo ay umatake na nga ulit itong si Goten dito kay Wuxing ng isang malakas na pagsuntok pero madali nga lang itong nasalag ng kalaban. Sinundan pa nga ni Goten ang atake niya ng isang malakas na pagsipa ngunit nasalag nga din ito ni Wuxing. At nang umatake na nga itong si Wuxing ng isang pagsuntok ay madali nga lang itong naiwasan ni Goten, at nag-counter nga ito ng isang malakas na pagsipa na nagawa nga ulit na masalag nitong si Wuxing. Nakapitan nga ni Wuxing ang paa nitong si Goten at kanya nga itong itinapon ng napakalayo, habang nasa ere nga itong si Goten ay agad na nga ditong naghanda si Wuxing ng isang malakas na pag-atake na rektang tatama kay Goten. Ang atake nga na ito ay tinawag niyang Crimson Cannon. Nakita nga ni Goten ang atake na ito kaya agad na din siyang naghanda ng pag-atake na talagang nagresulta ng malakas na pagsabog. After nga ng pagsabog ay akala nga nitong si Wuxing na tapos na ang laban, salita nga ito at sinabi nito na puro nga lang daw salita ang tao na yon. Ngunit itong si Goten pala ay nasa likod nga lang niya na talagang nagpagulat sa kanya. Salita nga dito itong si Goten at sinabi nito na muntikan na nga daw siya doon, kung hindi nga daw siya nakapag-charge ng kanyang wave blast ay maaari nga daw nakatapusan na niya. Sagot nga dito itong si Wuxing at sinabi nito na siya nga daw ay nagulat dahil nagawa nga daw nitong si Goten na makapag-counter attack sa atake na ginawa niya na yon at makapunta sa likod niya. Minaliit nga daw niya ito kanina, pasensya nga daw, habang itong si Goten nga ay nag-iisip dito at sinabi nito na ang mag-training nga daw sa Room of Spirit and Time ay talagang tamang gawin dahil ang planeta na ito ay meron kakaibang gravity, dahil sa naging training ko ang gravity na ito ay parang wala na lang sakin. Dito nga ay salita itong si Wuxing at sinabi nito na ang ginawa daw ba nito kanina ay pang warm up lang. Salita nga dito itong si Goten at parang hindi nga nito naintindihan ang sinabi nitong si Wuxing, at dito nga ay nagpalabas na nga ng sobrang lakas na ki itong si Wuxing, na talagang nagpagulat dito kay Goten. Akala nga dito nitong si Wuxing na siya lang ang may kakayahan na mag-power up. Salita nga dito itong si Goten at sinabi nito na kailangan na nga din daw niya maging seryoso, at dito nga ay nagpalabas na nga itong si Goten ng sobrang lakas na ki na talagang nagpagulat dito kay Wuxing.